Magandang araw mga mare. At dahil hapon na nga ay nag-prepare naman ako ng ulam namin para sa hapunan. Nag-ihaw nga pala ako ng 3 tilapia. At dahil nakailang araw na din nga na puro gulay yung niluluto ko, kaya ngayon naisipan ko naman na isda naman yung aking ihawin. At nag-ihaw na nga din pala ako dyan ng isang liempo. At dahil nga mahal ang karne ay tama na ang tagi-isang kagat. What? Isa nga lang yung binili ko dahil bihira naman talaga kaming magkarne at lalo na may isda naman. Pagkatapos kong mag-ihaw ay ayan, nagayat na nga pala ako ng kamatis para sa gagawin kong sausawan. 5 pirasong kamatis nga pala yung nilagay ko dyan. At tuwing mag-iihaw nga kami ay talaga namang hindi nawawala ang kamatis. At dahil kamatis pa nga lang ay ulam na. Kung minsan nga din ay nilalagay lang namin ito sa itlog na pula at talaga namang ulam na. At madalas din naman nga itong kinakain kahit nga hilaw. Bago nga ako magayat ng kamatis ay tinatanggalan ko muna yan ng buto at ginayat ko na nga pala dyan yung inihaw ko na liempo. At hiniwa ko nga lang pala yan sa maliliit. At dahil favorite nga din to ni Ate Kendra ay nako, baka siya nga lang ang makakain nito. Isda nga lang pala dapat talaga yung bibilhin ko dyan. Nakita ko nga lang yan kaya nagbili na ako ng 1 piraso. At eto na nga pala yung hinanda kong ulam para sa aming hapunan. Dito nga din pala kakain yung aking asawa kaya ayan, dinagdagan ko na yung isda. Kapag hindi nga dito kakain yung aking asawa ay 2 nga lang isda yung binibili ko. Nung nakaraang gabi nga ay ayan, tumawag ang aking asawa at nag-order na nga daw siya ng top box. At dahil nga excited din naman ako kaya ayan, pina-unbox ko na. At yan nga pala yung matagal niya na rin pangarap sa motor niya kaso ngayon nga lang niya nabili. Tuwan-tuwa nga siya dahil pag uwi nga daw siya ng probinsya ay meron na daw siyang lagayan ng damit. Ayaw nga niya na nagdadala ng bag pag umuwi ng probinsya kaya nag-order siya niyan at dyan na lang daw niya ilalagay yung mga damit niya. At dahil nga hindi naman siya nagtatagal sa probinsya tuwing umuwi siya, kadalasan lang ay 3 araw kaya naman kaunti lang talaga yung dala niyang damit. At ayan na nga, wish granted na ang lolo mo. Ayan nga at pati sa kaloob-looban ng top box ay pinakita niya nga sa akin. Talaga namang napakaganda at napakatibay ng ganyan top box dahil nga alloy siya. Hinaumagahan nga ay ayan, larong-laro na naman si Kian sa labas. Pinagtitripan nga niya yung uling na ginamit ko kagahapon na pinang-ihaw ko. Kaya ayan, ang uling-uling na ng kamay. At talaga nga naman may pagsilip pa sa TV. Di nga ako ay puro uling na dahil palaging hawak ng hawak sa akin. At talaga naman sa sobrang kulit ay ayan, binabalik-balikan talaga yung uling. Inipo na nga pala yan kahapon ng lola niya kaso ayan, kinalat na naman niya. Dadaling ko na nga sa probinsya tong batang to dahil doon maraming ulingin. Aba, ay gusto yan ang makaranas mag-uling. Ay hala, uwi na at pagkukuprahin pa kita doon. What? Ewan ko ba dito sa batang to at ayan, dyan niya pinaglalagay yung uling na kinuha niya. At sa sobrang kulit nga minsan talaga naman ay binubunot yung mga halaman na tanim ni nanay. At dahil wala nga talaga magawa tong batang to ay ayan, walis naman ang napagtripan. Sasama ko talaga tong batang to sa probinsya dahil doon maraming walisin. Siguro pag dinala ko sa bundok tong batang to ay maraming magagawa dahil nga napakasipag. Wow! Bagay na bagay nga to sa probinsya dahil doon maraming mga puno kaya ang daming winawalis. 1 oras talaga bago matapos. At talaga namang ginagaya ako pag nagwawalis. Ayan, may pagpukpok pa sa puno ng walis. 8:00 pa nga lang dyan at ayan, nagbabadya na naman na napakainit na panahon. At eto nga lang muna mga mare. Bye! Thank you for watching.